Talsik si Liming Sian sa batuhan at napaagak sa nangyari. Nagblink si Yeon palapit sa pusit na kalaban. Maangas na paalala ni Yeon kay Liming Sian na bago ito magyabang ay alamin muna nito ang lakas nito. Para hindi ito matalo ng ganun kasaklap. Dahil sa ginawa ni Yeon na pagblink pa unahan ay gulat na gulat ang mga disciples dahil hindi man lang ng mga ito nakita ang pagkilos ni Yeon sa sobrang bilis ng ating bida. Inamin ni Liming Sian sa ating bida na wala siyang laban dito sa ngayon, at sumuko na rin sa kanilang laban. Tapos tanong ni Liming Sian sa ating bida na kung anong klaseng secret art ang ginamit nito sa kanilang laban kanina. Inamin ni Yeon kay Liming Sian na ang secret art na ginamit niya kanina ay ang tinatawag niyang Worldwide Devouring. Salaysay ng mayor ng Nanzan County na natatakot siya na ang talento na gaya sa ating bida ay umiiral hanggang sa wala nang makakatalo dito sa third-class sect. Kahit pa sa mga second-class sect ay maituturing din itong genius. Naisip pa ng mayor na ang batang si Yeon ay may magandang hinaharap at magiging ruler ng great authority. Mungkahi pa ng mayor kay Elder Yang Mion na gaya ng inaasahan nito kay Yeon, talagang may malinaw itong mga mata. Sagot ng envoy Yang Mion na sa mundong ito ay puno ng mga pambubola, si Yeon ay talagang nabiyayaan ng talento. Pero ang Northern Region ay napakaliit na lugar. Si Yeon ay gaya ng taong may tsansang mamuno sa mas mataas at malawak na lugar. Matapos noon ay ipinahayag na din ng Mayor Xu Feng na ang nanalo sa kompetisyon na iyon ay ang Kaiyuan sect. Tuwang-tuwa ang mga kasama ni Yeon dahil sa pagkapanalo na ginawa niya para sa kanilang Kaiyuan sect. Habang nananahimik ang sovereign ay siyang pagsisilita naman ng ikapitong elder at sinasabi nito na siguradong bibigyan ng sovereign si Yeon ng rewards. Dagdag pa ng ikalawang elder na si Yeon ay may malaking ambag sa kanilang Kaiyuan sect. Kaya kailangan nilang bigyan ito ng rewards pagbalik ng Kaiyuan sect. Nagsalita ang sovereign at sinabi na nakita nila ang isang bagay. Sa kompetisyon na iyon ay nanalo si Yeon sa sarili niya lang na paraan. Ang lahat ay nakita ang kanyang talento at abilidad. Dagdag pa ng sovereign na ang isang dragon ay hindi mananatili sa isang maliit na lawa, at dating ang panahon na ang isang dragon ay pupunta sa mas malaking lugar. Dagdag pa na natatakot siya na dahil sa talento ni Yeon ay umalis ito at hindi na nila ito mapapanatili sa kanilang Kaiyuan sect. Dahil sa pagkapanalo ni Yeon ay dinumog siya ng kanyang mga kasama at pinagkaguluhan. Makalipas ang ilang sandali ay nakapila na ang mga disciples para tumanggap ng reward sa envoy Yang Mian. Binati ng Mayor Xu Feng ang lahat dahil naging maayos ang daloy ng paligsahan. Gaya ng pangako ay ibinigay ng Mayor Xu Feng sa naging top 10 sect ang rewards ng mga ito. Namangha ang mag-disciple sa nakamit na rewards. Para naman sa top 3 ay binigay ni Envoy Yang Mian kina Yeon ang rewards ng mga ito bilang nakapasok sa top 3. Nagpasalamat naman ang tatlo sa rewards na kanilang natanggap mula sa Envoy Yang Mian. Bilang karagdagan ay binati ng Envoy Yang Mian ang ating bida dahil sobrang napahanga siya nito. Dagdag pa ni Yang Mian na bibigyan pa niya si Yeon ng panibagong reward. Ang kota para sumali sa Imperial Genius Battle Competition ngayong darating na kalahating taon. Naging masaya ang ating bida dahil may sasalihan na naman siyang bagong competition. Manghang-mangha at di makapaniwala sina Liming Sian, Lin Shu at ang ibang disciple. Dahil ang reward sa competition na iyon ay maituturing na talagang napakahalaga. Tapos ang kota sa Genius Battle Competition ay banihirang makamit. Pinagpawisan naman si Merong Yingying dahil ang competition na sasalihan ng ating bida ay sa pinakamagagaling na disciple lamang ng Tianluo Empire ang pwedeng sumali. Sa talento at status ng third-class sect noong nakaraang mga taon ay sino man ay hindi pinalad na makasali sa competition na iyon. Salaysay naman ni Li Qingzhou na kahit hindi pa manalo sa unang laban sa competition na iyon ay makikilala ito ng buong mundo sa sandaling tumapak na ito sa arena. At mas higit pa doon ay magkakaroon ng pagkakataon na mapanood ang iba't ibang klase ng martial arts at mga cultivation. Iyon ang simpleng reward na pinapangarap ng maraming martial artist. Ibinigay ni Envoy Yang Mian sa ating bida ang token para makasali sa Genius Battle Competition. Utos pa nito na patikan ni Yeon iyon ng kanyang dugo, at sa sandaling mapatakan na ito ng dugo ay kusang makikilala si Yeon ng token bilang nagmamayari dito. Kinuha ni Yeon ang token sabay nagpasalamat sa kabaitan ng Elder Yang Mian.
Bago umalis ang envoy Yang Mian ay nagpaalala pa ito sa ating bida na magsanay ng mabuti ang ating bida dahil mataas ang inaasahan niya dito. Inaasahan niya na magiging maayos ay Yeon sa darating na Genius Battle Competition. Nagpasalamat si Yeon at sinabi na hindi niya bibiguin ang elder. Masayang-masaya ang mga kasama ni Yeon sa malaking reward na ibinigay sa kanya ng elder Yang. Sabay akit ng babae na pwede na silang bumalik sa Kaiyuan sect. Hirit naman ng isa na potency ng token na ibinigay sa kanya ng elder Yang Mian. Sa isang banda ay mas masaya si Fang Yaling para sa kanyang minamahal. Maya-maya ay nagsalita ang Sovereign Qin at sinabi sa lahat na magsipagpahinga na muna ang lahat at isapapagod na si Yeon. At ang mga usapin ay kanila na lang pag-uusapan sa Kaiyuan sect pagbalik nila. Sa isang banda ay nakatitig sa ating bida ang master ng Jiaolong sect at master ng Wangxiang sect. Sinabi ng master ng Jiaolong sect na malakas si Yeon gaya ng inaasahan niya rito. Kapag nagpatuloy si Yeon ay natatakot siya na dumating ang araw na ang Northern Region ay hindi na ito mapipigilan pa. Sagot naman ng master ng Wangxiang sect na ang iniisip nito ay naiisip din niya. Makalipas ang ilang oras ay makikitang nagko-cultivation si Yeon at nakaabot na siya sa third stage of Martial King Realm. Natuwa si Yeon dahil nakapag-breakthrough siya paangat ng 2 realms matapos niyang ay konsumo ang pills na napanaluhan sa competition. Sa lugar kung saan nagsisinay si Yeon ay dumating ang 2 sect master. Napansin naman kaagad ng ating bida ang pagdating ng 2 master ng Jiaolong sect at Wangxiang sect. Naisip ni Yeon na baka magheheganti ang mga ito dahil hindi ang mga ito nasiyahan sa naging resulta ng laban. Nagkamali si Yeon ng inakala dahil inalok siya kaagad ng 2 sect masters na sumali sa kanilang sect at maging kanilang disciple. Natulala naman si Yeon dahil hindi niya inasahan na aalukon siya ng mga ito na sumali sa sect. Nag-away na ang 2 sect masters at pinag-agawan ng ating bida. Ayon sa mga ito na siya ang naunang makakita sa ating bida kaya dapat sa kanila sumali si Yeon. Alok ng Jiaolong sect master na kapag sumali si Yeon sa kanyang sect ay nangangako siya na makakatanggap ng magandang pagtrato at bibigyan pa niya ito ng 1,000 spirit stone kada buwan. Mungkahi ng sect master ng Wangxiang na dudublihin niya ang alok ng Jiaolong master kapag sa Wangxiang sect si Yeon sumali. Nagsalita ang ating bida at ipinaliwanag sa 2 sect masters na marahil ang alok ng mga ito ay sobrang ganda, pero hindi siya traidor. Ang kanilang Sovereign Qin ay napakabait sa kanya. At wala siyang dahilan para pagtaksilan ang kanilang Kaiyuan sect. Natuwa ang Jiaolong sect master dahil hindi lang si Yeon may talento bagkus may magandang pag-uugali din ito. Ang Kaiyuan sect ay napakaswerte na magkaroon ng disciple na gaya ni Yeon. Mungkahi ng Jiaolong sect master na hindi ibig sabihin na hindi ito aalis ng sect ay hindi na ito dito aalis sa hinaharap. Pangako ni Long Jian bilang master ng Jiaolong sect na kapag si Yeon ay naligay sa panganib sa Northeastern Region sa hinaharap ay ang kanyang Jiaolong sect ay ililigtas si Yeon. Dagdag ng sect master ng Wangxiang na ganun din sa kanila pag nasa panganib ito ay tutulongin ito ng Wangxiang sect. Nagpasalamat si Yeon sa 2 sect master sa kabaitan sa kanya ng mga ito. Sa taas ng bangin ay nanunood ang sovereign at elders ng Kaiyuan sect. Sabi ng ikapitong elder sa sovereign na kung narinig ba nito na si Yeon ay binigyan ng alok ng ibang sect master para maging protector ni Yeon. Mungkahi ng grand elder na sa sandaling tumatanggi si Yeon sa mga alok ng ibang masters ay nakakasigurado sila na hindi si Yeon aalis ng kanilang Kaiyuan sect. Sagot ng sovereign na walang kwentang bagay iyon at hindi siya nag-aalala. Hindi naman naniwala ang 2 elder sa sinabi ng sovereign at alam nila na nag-alala ang sovereign para sa ating bida na baka umalis ito ng Kaiyuan sect. Sa isang banda sa mountain ranges ng Kaiyuan sect, sa ilalim ng kuweba kung saan nakaselyo ang puso ng demon sovereign makikitang may napadpad na isang osa. Mag-react ang puso ng demon sovereign sabay inatake ang osa at tuluyang pinatay ito at kinuha ang dugo. Matapos nun ay nawasak ang selyo at nakawala ang puso. Kinagat kaagad ng demon beast ang puso ng demon sovereign at sinabi na iyon na ang tamang panahon. 2 oras na lamang ay makakarating na ang airship sa Kaiyuan sect. Napansin ng ika-10 elder ang isang signal at bigla siyang kinabahan. Ang signal na iyon ay ginagamit lang kapag may masamang nagaganap sa kanilang Kaiyuan sect.
Itinuro ng nag-aalalang Grand Elder ang Mountain Protection Formation sa Sovereign. Sinabi ng Grand Elder na mukhang may matinding nagaganap sa kanilang Kaiyuan Mountain Rages. May nagpadala ng mensahe sa Sovereign Qin at sinabi na nagwawala ang mga demonic beast. Ang mga major sect ay sinusubukang harangan ang Kaiyuan Mountain Rages para maiwasan ang paglabas ng mga demonic beast. Sa isang banda ay ang mga demonic beast ay na-attracted sa mga forces ng ibang sect. Dagdag pa ng nagpadala ng mensahe na ang lahat ng major sect ay nagtipon-tipon sa Kaiyuan sect para dumpensa kung may mangyayaring masama. Kinabahan ng Sovereign Qin dahil kung mangyayari ang bagay na iyon ay natatakot siya na baka may ibang tao ang gamitin ang pagkakataong iyon para gumawa ng masama sa kanilang Kaiyuan sect. Sa isang banda may mga disciples ng Kaiyuan sect ang tumatakbo at humihingi ng tulong habang hinahabol ng isang dambuhalang demonic tiger. Mabilis na kumilos si Yeyun para tumulong sabay binigwasan ng atake ang demon tiger at nahati ito sa gitna. Nagpasalamat ang mga disciples sa ating bida at nagtanong si Yeyun kung ano ang nangyayari doon. Ayon sa lalaki na may balita na ang long-dormant demon Sovereign Heart ay nagpakita na naman sa kailaliman ng mountain rages ng Kaiyuan sect, na naging sanhi kung bakit ang mga demonic beasts ay naglalaban-laban. Dagdag pa nito na kapag nakuha ang demon Sovereign Heart ng kung sino man ay makakatanggap ito ng kapangyarihan ng demon Sovereign. At pag nangyari iyon ay ang buong Kaiyuan sect ay mauuwi sa pagkawasak. Dahil din ay mabilis na tumakbo si Yeyun habang sinasabi sa kanyang master na isang emergency iyon kaya uuna na siyang umalis. Sinabi ng mga elders na intayin sila ni Yeyun at mungkahi ng Sovereign na ang speed ni Yeyun ay napakabilis. Sa isang banda umanhil ang Demon Emperor Black Inferno Dragon Loon, 6th rank demonic beast. Nasiyahan ang Demon Beast matapos makuha ang kapangyarihan ng Demon Sovereign Heart. Nagtanong ang Demon Sovereign Heart sa Demon Beast kung hindi ba siya nito balak buhayin muli. Sagot ng Demon Emperor Black Inferno Dragon Lion na dahil bumagsak na ang kanyang majesty ay siya na ang maghari sa mundong ito. Tumawa ang Demon Sovereign Heart at sinabi na matagal din siyang hindi nakalanghap ng aura ng mga martial artist. Dagdag pa na gusto na niyang pumatay ng madami. Tumalon patungo sa mga tao ang Demon Emperor Black Inferno Dragon Lion para pumatay ng madaming martial artist. Umanhil ang mga nagwawalang Demon Beast. Inis na nakikipaglaban ang mga disciples ng ibang sect at sinasabi na hindi nila kayang talunin ang lahat ng iyon. At sa sandaling makita sila ng tagapagmana ng Demon Sovereign Heart ay siguradong katapusan na nila. Sinabi pa ng mga disciples na dapat sisihin nila ang Kaiyuan sect sa lahat ng pangyayaring iyon. Dapat ay maglabas na agad ang mga ito ng spell formation para hindi na sila makulong sa lugar na iyon. Inatake ng isang martial artist ang mga demon beast habang sinasabi sa mga kasama na sa sandaling mapigilan nila ang mga halimaw ng matagal at makuha ang Demon Sovereign Heart ay ang kanilang sect ay makakakuha ng reputasyon. Pero biglang kinabahan ng lalaki matapos may lumabas na malaking mata sa kanyang likod at inatake siya ng matatalim nitong kuko kaya tumilapon siya at samukan ng dugo at tuluyang namatay. Sarap na sarap ang Demon Emperor Black Inferno Dragon Lion sa lasa ng dugo ng mga martial artist na kanyang napapatay. Takot na takot ang mga disciples dahil kahit na martial artist na nasa Martial King ay saglit lang nitong mapapatay. Nagtakbuhan sa takot ang mga disciples sa takot na mamatay sa lugar na iyon. Umatake ng slash ang Demon Emperor Black Inferno Dragon Lion sa mga tatakbong disciples habang sinasabi na ang mga kapangyarihan ng mga ito ang pinakamasarap na pagkain na kanyang natikman. Kaya ang lahat ng mga ito ang gagawin niyang mga pagkain. Nang akmang tatamaan na ang mga disciples ay biglang may sumangga sa atake nito. Dumating si Zhao Wudi ang sect master ng Heilong sect. Nasa 6th stage of Martial Sovereign Realm. Natuwa ang mga disciples dahil maliligtas na sila. Nagsabayan ng atake ang Demon Emperor Black Inferno Dragon Lion at si Zhao Wudi ng kanilang malalakas na atake. Isang banda ay may dalawang tao ang nakapanood lang. Tanong ng isa sa kanyang master na kung hindi ba ito tutulong sa sect master ng Heilong sect. Nagsalita ang pangit na mukhang pusit na si Xiao Yi nasa 5th stage of Martial Sovereign Realm. Master ng Yellow Spring Pavilion. Sinabi nito na bakit naman siya tutulong, sabay tanong sa kasama na kung nakikita ba nito na kahit ang mayor ng Qinyang County ay hindi tumutulong.
Sa taas ng puno ay nakapanood lamang si Liu Yang nasa 4th stage of Martial Sovereign Realm, mayor ng Qinyang County. Nainip ng pusit na mayor na sa wakas ay dumating na ang tamang panahon. Nang nagsisimulang mayor pa lang si Liu Yang maraming taon na ang nakakaraan nagtungo rin siya sa Kaiyun sect upang magsanay, ngunit ibinilang niya ang sarili bilang ang itinakda matapos di inaasahang matagpuan ang naiwang labi ng Demonic Emperor sect. Bagaman hindi siya nakakuha ng anumang kayamanan, higit pa rito ang nakuha niya matapos mapuno ng kaalaman. Alam na noon pa ni Liu Yang na nang maglaho ang Demonic Emperor sect, ginamit ng mga alagad Demon Emperor ang isang sekretong teknik upang selyuhan hindi pa isinisilang na Demon Sovereign. Sa pagtagal ng panahon at mahabang obserbasyon nakita ni Liu Yang kung paano hamina ang selyo, dahil dito pumasok sa kanyang isip na siguradong tataas agad ang kanyang cultivation oras na maabsorba ang Demon Sovereign Heart. Sa kasalukuyan hindi maitatanggi na nilamon ng Black Inferno Dragon Lion ang Black Sovereign Heart, ngunit hindi ito isang bagay na madaling absorbahin. Oras na magpakita ng kahiyan ng dambuhalang dragon agad na babawi ang Demon Sovereign Heart, at ito na ang oras upang magawa ni Mayor Yang ang kanyang plano na kunin ito at absorbahin habang hindi pa tuluyang isinisilang ang Demon Sovereign. Habang tinitingnan ng pulang bato sa kanyang kamay na may kakayahang selyuhan ng Demon Sovereign Heart, hanggang sa tuluyang maabsorba ito ang tanging kailangan na lang niya ay magintay ng tamang oras. Sa kabilang banda mabilis namang napaatras si Master Zhao Wudi, nang atakihin siya ng dambuhalang halimaw, bagaman nakaiwas na iwan pa ang bakas ng mga matatalim na kuko ng halimaw sa damit nito. Umuugong na pang-iinsulto ng halimaw na mukhang naabot na ni Zhao Wudi ang kanyang limitasyon, ngunit ang hambog na dragon ay kasalukuyan pa lang na nagsisimula. Saad pa niyang isang karangalan para sa master ng Halong sect na masaksihan ang kanyang kapanganakan. Akmang ngulong susugod ang dragon sa napapamurang si Zhao Wudi, nang magsimulang magpupumiglas ang Demon Sovereign Heart sa katawan nito. Reklamong saad ng dragon kung bakit sa oras pa na yun nagkaroon ng problema, gayong nangangati na ang matutulis niyang kamay na patayin ang lalaking nasa harap. Malakas na atungal ang pinakawalan ng halimaw kasabay ng pakiusap na maibalik ang kanyang nag-umapa na kapangyarihan, ngunit wala siyang magawa kundi lumidlayad dahil sa matinding pagpupumiglas ng Demon Sovereign Heart. Nakita naman ni Mayor Liu Yang ang perpektong pagkakataon upang isagawa ang kanyang plano, kaya't agad siyang sumugod tanan ng umiilaw na Blood Jade. Agad niya itong pinaganya upang hilahin palapit nagpupumiglas na puso, kaya't napapamurang atungal ng halimaw na hindi niya papayagan na makuha ang inaasam nito. Sa gitna ng pag-aakala ni Mayor Liu Yang na magtatagumpay na siya, mabilis namang sumingit ang ating bida na parehong ikinagulat ng dambuhalang dragon at ni Mayor Liu Yang. Sa pamamagitan ng Devo uling lumabas mula sa kamay ni Yeyan ang itim na kapangyarihan, kasunod nito ang malakas na pagsabog sa buong lugar na umabot hanggang sa nakadistansya niyang mga kasamahan. Nagulantang si Liu Yang dahil hindi halos nakita ang mga pangyayari sa bilis nito, nahimasmasa na lang siya nang makitang wala na sa harap si Yeyan maging ang inaasam niyang Demon Sovereign Heart. Nang tumingin siya sa baba nakita niya si Yeyan na nasisiyahan sa ginawang paglamon sa Sovereign Heart, habang nakahandusay namang wala ng buhay ang dambuhalang dragon. Galit na galit si Mayor Liu Yang dahil sa aniyay pananimantalang ginawa ni Yeyan. Pagbabanto pa niya na babalatan niya ng buhay si Yeyan sa kaitatapon kasabay ng pagpapakawala nag-umapoy na kapangyarihan. Mabilis namang sinalag ni Sovereign Qin ang atakeng iyon upang protektahan si Yeyan, kasabay ng pagtatanong sa mayor kung bakit nito pinagtatangkaan ang kanyang disciple. Mula sa taas pinakawalan naman ng isang lalaki ang malakas na atake patungo kay Sovereign Qin, saka malakas na sinabing nararapat lang ang kamatayan sa ating bida. Mabilis na sinalag ni Yeyan ang kapangyarihan ng atake gamit ang kanyang espada, saka may inis na saad ba ipakita ng mang-aatake ang kanyang sarili. Mula sa himpapawid nagpakita ang pusit na lalaking si Xiao Yi, tanong pa nito kung ang kaharap ba niya ay si Yeyan, na pumatay sa nag-iisa niyang kapatid na Yuming ng Underworld. Seryusong saad naman ni Mayor Louis kay Sovereign Qin na mukhang nalalagay sa maraming panganib, ang sinasabi nitong mabuting disciple. Utos pa ng matandang pusit na isuko ni Sovereign Win si Yeyan at harangan ang dantiyan nito, nang sa ganun hindi na sila guguluhin pa ng kanyang Underworld Palace. Paliwanag naman ni Sovereign Qin kay Xiao Yi na higit na kilala niya ang kanyang disciple, saad pa niya na marahil ang kapatid nitong Old Man of Underworld ang gumawa ng maling hakbang kaya't napatay ito ni Yeyan.
Sa kabila na iyan, batid ni Sovereign Chin na hindi na maganda ang lagay ng sitwasyon, dahil hindi niya inaasahang pati ang Underworld Palace ay pupunta din doon. Tahimik namang inaantay lang ni Mayor Lu Yang ang kahihinatnan ng pag-uusap ng dalawa, habang hawak pa din ang pulang Blood Jade.